So guys, ayan, nakikita nyo ba ang magandang kitchen cabinet sa likuran natin? So tayo ang gumawa niyan. Na-DIY lang natin yan para sa aking kapatid. So sa video na ito, papakita ko po sa inyo kung paano natin ginawa itong napakaganda at napakasimpleng kitchen cabinet. So ito, at mag-uumpisa na ang ating video. So una guys, gagamit tayo ng 3/4 na marine na plywood, tapos gumamit din tayo dito ng 1/4. So parehas siyang marine. Tapos yung mga tools kasi na ginamit ko dito guys is mga karamihan dito is machine tools dahil nagdi-DIY nga tayo at meron tayong mga gamit. So gumamit tayo dito ng mga circular saw para sa pag-cutting ng mga plywood. Tapos screw para din sa pampix na sa plywood. Tapos meron din tayong barena na di battery. So pampadali kasi ng trabaho natin yan pag meron tayong mga gamit na ganon. Pero kung wala naman, okay din yung mga basic tools kagaya ng mga martilyo, lagari, pako. Yan, pwede rin yan. Bali ang first step ko dito, ginawa ko muna yung sukat nung kakabitan natin ng cabinet. Tapos after ko masukatan yung loob ng bahay, yung size ng cabinet, sinukatan na natin yung plywood, tapos sinat na natin siya, no, para pag nakat na natin lahat ng mga pyesa, saka natin siya bubuuin para mas mabilis yung trabaho natin. Tapos sa pag-fix natin ng plywood, hindi lang basta screw or pako ang ginagamit natin. Siyempre gumagamit tayo dyan ng stick weld. Yan yung magsisilbing pinakapandikit niya para bukod sa screw at pako, may dagdag tibay na rin yung ating binubuong plywood o binubuong cabinet. So sa lahat ng mga project ko guys, magamit tayo ng ganito, yung mga stick weld. Yan. May mga ibang pandikit pa na kaparehas to kagaya ng mga Pioneer, kaso medyo pricey na yun, no. So itong stick weld, mabili lang natin to sa hardware, no, tas mura lang. Ang paborito kong gamitin yung naka-pouch kasi binubutasan ko lang siya ng maliit, tapos yun yung nilalagay ko sa gilid. So napakatibay niyan guys, kahit na bumigay yung pako or bumigay yung screw, meron pa rin siyang supporting na tibay. Tapos pagka nabuo na natin yung mga sukat na kailangan natin or nakuha na natin yung mga sukat na kailangan natin, puputulin na natin siya base dun sa laki nung pagkakabitan. Tapos ang una kong kinakabit dyan is yung perimeter frame niya, yung pinakakabuuan niya ng kabilaan. Kung makikita nyo, wala akong kasama dyan, ako lang mag-isa bumubuo, no, kasi kabisado ko na siya nga gawin, no. Pero kung baguhan lang kayo mag-DIY, pwede kayong magpatulong, no, kahit tagahawak lang. So yung ganitong technique, gumagamit ako dyan minsan ng ng mga clamp, pero dito kasi sa video na ito hindi na ako gumamit kasi minamadali ko nga itong cabinet to, kasi nga 2 days ko lang siyang ginawa, pero nagawa pa rin natin ng maayos, no. Basta meron tayong barena o yung portable drill, tapos may screw tayo dyan, madali tayo makakapagawa, no. Yan. Tapos syempre patience lang pag gumagawa tayo ng cabinet. Kailangan talaga pasensya, mahabang pasensya, dahil syempre hindi to basta-basta yung ganitong trabaho. Dito nga guys, minsan kapag gumagawa tayo ng cabinet, para makasure tayo na nasa eskwala yung gawa natin, gumagamit ako minsan ito, yung mga pinagtabasan ko. Pinipix ko yan sa my corner, yan, isang kabilaan, yan. Tapos sinusukat ko siya diagonally para makuha ko yung yung pinaka-eskwala. Tapos yun nga, ilalak ko siya. Tapos pagka nabuo ko na yan, saka ko siya tatanggalin. Bali dito sa portion na to, nagbabaking ako dito. Tapos ginuhitan ko siya, yung tinamaan ng ng papamakuha natin. So guguhitan natin siya para yung pako natin dito ma-freeze. Bali gumamit tayo dito ng lang 1.5 na
ulo. Yung finishing nail kasi medyo maliit lang yung ulo nun para pag binaon natin siya, tago siya. Tapos yung portion na yan, makikita nyo, yan yung ano, yan yung kadugtong ng cabinet kasi yung pagkakabitan natin, corner yon, no, may kanto mesa. Kaya ang ginawa natin, hiwalay yung part na yan. Although medyo mahirap siya, no, pero ginawa na lang natin ng paraan. Bali ano lang naman yun eh, open shelf lang. Tapos una natin ipipix siya mahaba, tapos kasunod yun. Tapos yung fixing niya, doon na lang yung tatapat sa may ano, sa kanyang plywood. Tapos ipipix natin ng screw. Tapos kung may awang man, diskartehan na natin siya. Kasi yung concrete o yung pader doon sa kusina natin, hindi siya level eh. Hindi, wala siya sa hulog. No? Dito sa portion na to, ano na yan, nilagay na natin yung mga panggitna, yung mga division niya. Kasi kung plain lang yung ginawa natin, walang division, sayang yung space, tsaka request din ng ate ko yan. No? Nalagyan natin ng division sa gitna. Opo. Tapos, yung dalawang side, yan yung may pinto yan, butterfly. Tapos yung gitna niya is open lang. Ilalagay ni Anik yan. Bali dito, makikita nyo, nagbabare na tayo. Para yan dyan sa concealed hinge. Kasi kakabit na natin yung concealed hinge dun sa may pinto, no? Para mas madali. Pero hindi pa natin siya ikakabit sa mismong cabinet. Ikakabit natin yan pag nakasalpak na, no? Dito sa day 2 namin, yan. Ito na yung installation namin sa may loob ng bahay. Kita nyo naman talaga napakasikip, no? Mahirap talaga yung ganito pag masikip. Kaya dapat yung sukat natin dito hindi sasablay. Talagang bantay sarado ko yung sukat dito eh. Kasi pag nagkamali tayo ng konti rito, wala na. Kakapusin na yung ating plywood. Pero sa totoo lang, mas okay yung magkapos kayo ng konti, kahit mga 5 mm, kaysa sumikip. Kasi pag sumikip, napakahirap. Ang hirap ikabit pagka mas malaki yung gawa nyo dun sa opening. Yan. Tapos nagpatulong tayo dito sa mga pamangking ko para maikasalang natin to, no? Kahit naman mainit, tinan nyo, nagubad pa yung pamangking ko dyan kasi nga napakainit. Tignan nyo naman yung yero, ayan lang yung yero. Tapos tanghaling tapat pa yan, no? Nagkabit kami. Bali dito, mababantay lang natin dito yung yung elevation niya, no? Yung kanyang kung level ba siya. Bali ang technique namin ginawa dyan, pinatong muna namin yung cabinet dyan sa may pader, tapos binarinahan ko dun sa pamakuan niya para alam ko kung saan ako magbubutas, no? Kasi yan na yan, nung pagsalpak namin, yan na yun din yung gagalaw kasi parang nakalak na yung cabinet na yan. Gumalaw man yan, konting-konti lang. Nung inano namin yan, nung kinasa namin, binutasan ko, tapos binaba uli namin kasi nga butasan ko na siya mismo doon sa pader, tapos ilalagay natin yung mga dynabolt or yung mga pang-fixing natin. Mas okay kasi yan compared doon sa magbubutas ka tapos tsaka mo palang kakapain kung saan mo isusuot. So yan, gumamit tayo dito nung disaksak na ano, yung cord na barena kasi kung gagamit tayo ng cordless, medyo maselan kasi yung mga cordless eh, no? So tsaka medyo may price, kaya magamit tayo rito ng barena na disaksak kasi mas malakas tong mga ganito, no? Bali ang ginamit natin dyan na fixing is expansion bolt na M8, no? Iba-iba ang size niya, may M6, may M8, may M10, depende sa load nung cabinet o depende sa laki ng pagkakabitan niya. Dito gumamit lang tayo ng M8. Tapos ang naging problema ko dito, nung nagbutas na ako, medyo kapak yung mga semento, mga palitada. So alam niyo naman, pagkapak, magpupulbos yung loob. Kahit anong higpit natin dun sa dynabolt, expansion bolt, hindi yan higpit, no? Iikot lang sa loob yan. Kaya yung ginawa lang namin discarte dyan, nagpabili na lang ako ng number 4 na concrete nail na haba, 4 inches. Yun, bukod dun sa dynabolt, sinuportahan natin siya ng 4 inches na concrete nail, no? Tapos ayan, naglagay tayo ng fixing yan sa may taas, sa baba. Yung makikita nyo yan, yung parang hindi pa naka-white. Yan yun. Bali, nagsapi tayo dyan ng 3/4 na plywood para yan yung magpipixing, magsisilbing ano, secondary fixing niya dyan. Matibay na yan kasi may fixing yan dun sa may ano eh, sa may gilid. Kaya ang bali ang fixing yan, 3.
nakaikot yung fixing niyan. Tapos ang ginagawa ko na dito sa may gilid, diyan medyo nagka-problema tayo diyan kasi yung pader, yan nga mahirap yung pader pag hindi nakalibel. Pag nagkabit tayo ng mga ganyan, kagaya ng cabinet, mahihirapan talaga. Mawawala rin kasi sa level yan, susunod kasi sa pader yan eh. Kaya ang ginawa ko na lang dyan, ano na lang yung pader, yun na lang, sinunod na lang namin. Pumayag naman yung ate ko kasi hindi rin naman halata kasi itong gilid, open lang naman din to. Tapos yung nakikita nyong nasa corner na yan, may pinto naman yan. So, hindi na siya halata, no? Tsaka, mas okay na ipantay natin kaysa magkaawang pa tayo sa ilalim. Makakompromisyo yung ano natin, yung tibay ng cabinet. So, ayan. Humingi tayo ng ano niyan, ng ano sa sa ate ko kung okay na sa kanya yan. So, ako na rin bahala eh. Kaya yan. Pinix ko na. Pero maganda naman. Makita nyo naman pag natapos siya, magandang kinalabasan. Hindi nyo mahalatang may mali. Usually, nakakita lang ng mga mali sa ganyan yung nagkakabit. Pero yung mga owner, hindi nila makikita yan. So, ayan. Nakita nyo yan. Yung pinupukpok kong malakas na yan. Ano yung secondary fixing natin, yung concrete nail. Tapos, itong pasaway kong tatay, sumasabay sa akin magpintura. Yung gamit niyang pintura dito, yung quick dry enamel. Alam niyo naman yung quick dry enamel, napakabaho. Sabi ko nga eh, dapat din na siya gumamit ng ganito. Meron naman kasi mga pintura ngayon. Kaya kung kayo guys, kung gagamit kayo, may mga pintura na ngayon na pangkahoy na water base. So kalimitan makakabili kayo niyan sa Wilcon, Depot. Nakalimutan ko lang yung tawag eh, pero quick dry enamel din yung pero water base. Yun yung ginagamit namin nung mga DIY pa kami. Maganda rin yung matibay din yun. At saka ang kagandaan doon, walang amoy. Kasi yung mga ganitong quick dry enamel, napakabaho talaga nito. Ilang araw yan mawala yung amoy. Kapag ka naipahid nyo. Tapos lalo na sa loob ng bahay nyo, medyo kulob. Nako. Mahihilo kayo sa amoy niyan. Okay lang yan sa siguro mga labas, gate. Yan, pero kung sa bahay, sa loob, iwasan na natin gumamit ng ganito, quick dry enamel. Yung tatay ko kasi paboritong gamitin yan eh. Yan, tapos yan yung sa video na natin ngayon, tong portion na to, kinakabit ko na yung ating mga pinto. Kung mapapansin nyo, di ba, nung sa previous na, or dun sa unahan ng video natin, ikinabit ko na sa kanya yung yung concealed hinge, nakasabay na hindi sa pinto. Para pag kabit natin dyan, ipipix na lang natin yung pinaka-fixing niya, yung pinaka-screw. Doon sa may side ng plywood. Yan kasi yung tamang pagkabit niyan. No? Huwag nyo ikakabit parehas. Halimbawa, yung pinto, nakalagay na dyan yung cabinet, tsaka nyo palang susukatan. Hindi, sa baba pa lang sukatan nyo na. Tapos sa baba pa lang ilagay nyo na yung concealed hinges kasi binubutasan yun eh. Mahirapan kayo pag hindi nyo ginawa yun. So dito, ayan, yung concealed hinges kasi na yan, may adjustan yan. No, kaya ayan makikita nyo. Bukas sara. Tapos sinigpitan ko, inis ko kasi may adjustan yan para makuha nyo yung alignment. So alam to ng mga nagdi-DIY. Kaya kung bago pa lang magdi-DIY, syempre pagka gagawa tayo ng video niyan, no, kung paano magkabit ng mga concealed hinge. Tsaka yung concealed hinge, marami tong meron itong tatlong klase. May tinatawag yan na insert, tapos full overlay, may full overlap, may mga ganun yan. May half overlap, depende sa pagkakabitan nyo. So itong ginamit ko dito is full overlap to, yung lahat na yan. No, kasi puro pang last, kumbaga puro pang side to side lang siya. No, ang partner kasi nito, pag halimbawa butterfly tapos magkatabi, ang partner niyan yung half overlap, parang ganun. Yung insert naman, yun dun yung sa loob. Pag yung pinto nyo nandun sa loob, yun ang ginagamit. So medyo nakakalito lang to, yung part ng concealed hinge pagkagagamit kayo nito. Kaya yung ibang nagdi-DIY, yung medyo mga beginner pa lang, ginagamit nila yung parang bisagro talaga. Yung mahaba, tapos pinuputulan. Yun ang ginagamit nila.
Pero yung ganito kasi maganda to, lalo na ito, yung kinabit natin dito, hydraulic to. No, kahit isara mo yan ng padabog, hindi yan sasara ng ano, ng malakas. Hindi yan nahahataw. Parang magi-stop siya tapos dahan-dahan siyang sasara. Kasi meron siyang mechanism na ano, hydraulic. Yan yung kagandahan dyan sa ano na yan, bisagra. Oh guys, ayan, tapos na yung ating project. Ito sa bahay ng kapatid ko, gumawa tayo ng hanging cabinet dito sa kanyang kitchen. So gumamit tayo dito ng 3/4 na marine plywood. Tapos yung backing niya is 1/4 na marine din. Yan, bali, yung middle, open shelf lang. Tapos yung gilid, open shelf din yon. Tapos may dalawang butterfly door. Bali, ito, magkahiwalay yan. Tapos kinasa na lang natin dyan. Kasi pag magkasama natin, ano yan, binuo yan, tapos sinulpak natin, mahirapan tayo. Tapos may handle pa to, hindi pa lang nakakabit. Ngayon, yung tatay ko, siya na nagpipintura, pinipinish niya na yan. Bali, yung gumamit tayo dito ng ano, sa bisagra, gumamit tayo ng concealed hinges na hydraulic. Ibig sabihin, dahan-dahan siya nagsasara. Kahit ibigla mo yan ng tulak, nagsasara lang yan ng dahan-dahan. Tapos, ganun din dito. Yan. Yan. So, dun sa may fixing, gumamit tayo ng Dynabolt. Pero dahil kapak yung semento, nag-support tayo ng mga concrete nail na mahaba. So, mahaba yung concrete nail niyan, ganito. O, diba? 4 inches. Tapos, ipipinish na ito ni tatay ng enamel. So, lahat ng finishing niya, enamel yung gamit, yung mabaho na pintura. Pero matibay naman yun pag natapos. So, yan, meron niyang second layer, lahat. Tapos, lalagyan niya raw yan ng anik-anik dyan. Tapos, yung ating cabinet, kinanto na natin dito sa tiles para kahit paano may support siya dyan. Yan, bali ang sukat dito guys is 70 cm ang height. Tapos, ang kanyang width is nasa 2,400 mm or 240 cm. Tapos yung dito niya, nasa 800 cm. So, ang total ng haba nito is nasa 2,600. Tapos, ang kanyang height is nasa 70 cm. Ang ganyan ang kalaki. So, ang ideal naman na sukat talaga ng kitchen, 60 to 70 yung taas. Tapos, dun sa length, bahala na kung ano yung sukat nun sa bahay. So, yung video natin sa pagbuo nito, putol-putol kasi mahirap. Pag binidyo natin yun ng buo, hindi na tayo matatapos. Kasi madalian lang to. Bali, ginawa ko lang to kahapon. Tapos, ngayon namin install dito sa kitchen ng kapatid ko. Yan. Napakaganda niya, napakatibay. At syempre, gawang DIY, JM yan.